Isang pinagpalang linggo ng umaga po sa bawat isa. At ako'y umaasa at nananalangin na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, lalo na sa ating araw, sa ating oras ng pagsamba. Kumusta na po? Kumusta na po kayo, mga kapatid? Sa ating pagpapatuloy ng ating pagbubulay sa ika-88 Salmo, ay gusto kong bigyan ng pangwakas na mensahe sa mga huling talata ngayong araw. Ako'y umaasa na nasusundan niyo po ang ating ginagawang pag-aaral ng salmong ito. Ito ay puno ng mga kalungkutan, puno ng kalituhan, ng kaguluhan sa buhay ng salmista. Yan ang kanyang ipinapahayag. Parang yung nararanasan lang natin sa ngayon. Karagdagan sa maraming issues na kinakaharap ng bansa. Paunahin siyempre ang pagkalat ng COVID-19. Isama mo pa dyan ang anti-terrorism bill. Tapos kahapon ay biglang lumutang sa hanay ng mga balita ang pagkabasura ng Kamara sa application ng franchise, ng parang re-application yata ito, no? Pag-a-apply ulit ng ABS-CBN ng kanilang prangkisa. Nang ito'y ibasura ng mababang kapulungan. Nakita ko po at napanood ko sa TV kung paanong tumugon ang response ng mga pangunahing opisyales ng giant channel TV network na ito. Yung kanilang CEO, si Mr. Katimbak, tsaka yung kanilang manager, si Mr. Lopez, halos magkahawig yung kanilang binanggit. They said that they are so grateful to have participated in the proceedings. Nagkaroon ng diskusyon, yun ang kanilang sinasabi. At nagpapasalamat sila na nabigyan sila ng pagkakataon na maging kabahagi at maipahayag ang kanilang panig. At bagamat nakakalungkot yung naging decision sa kanila, mayon na rin sa kanilang pahayag, ay irerespeto nila ang desisyon ng komite. Napaka-diplomatic nila, napaka-formal ng kanilang sagot. Pero ang tanong ng maraming Pilipino ay, yun ba talaga? Yun ba talaga yung nararamdaman nila noong oras na yun? Kasi hindi mo mababakas sa kanila yung parang may pagdaramdam, hindi mo mababakas sa kanila yung galit. Hindi ko po alam kung ano talaga yung laman ng kanilang puso, yung laman ng kanilang isip noong oras na yon. But looking at their response, they're so very diplomatic and formal. And so, we'll just take it as it is. Kung ano yung ating nakita. Gusto kong tanungin kayo, papaano kung yung buhay po natin ay parang palubog tayo ng palubog? When things go worse, how do we pray? Papaano tayo lumalapit at nangungusap sa harapan ng Diyos? Papaano tayo nananalangin? Ang ginagawa ba natin ay mga pananalita, pagpapahayag na parang nagpapasalamat pa din tayo, yung mga polite, pious cliche, or inilalabas mo talaga ang iyong damdamin sa kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Sa ating pananalangin, ano po yung ating ginagawa? Kagaya ng salmista, makikita natin doon sa ating unang pag-aaral na nagkaroon ng kalituhan sa kanyang nangyayari sa kanyang paligid, nagkaroon ng kaguluhan, ang pakiramdam niya ay parang nilayuan siya ng Diyos. And then last Wednesday, nakita natin parang ang feeling niya, itinakwil na siya ng Diyos. Parang kung makikita natin kung pababa, palubog siya, palubog ng palubog. Yun ang mararamdaman natin. And so for our final verses for this morning, ating tutunghayan muli ang ika-88 Salmo mula talatang 15
hanggang 18. Psalm chapter 88 verses 15 to 18. Ganito po ang sabi ng verse 15. Mula pagkabata, ako'y nagtiis na, halos ikamatay. Ang iyong parusay siyang nagpahina sa aking katawan. Sa aking sarili, tindi ng galit mo'y aking nadarama. Ako'y mamamatay kung hindi ka hihinto ng pagpaparusa. Parang baha sila kung sumasalakay sa aking paligid. Sa buong maghapon, kinukubkub ako sa lahat ng panig. Iyong pinalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay. Ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Napansin niyo po yung pinakahuling salita ng verse 18. Ang sabi niya, ang tanging kasama ko ay, ano daw? Kadiliman, yan ang sabi niya. Magmula sa simula ng Salmo hanggang sa pinakahuling salita ng 18 talata, wala tayong makikitang kapahayagan ng pag-asa, walang positibo na mararamdaman tayo sa kanyang binabanggit. Pero ang makikita natin, consistent ang salmista. Kanyang ibinubuhos ang laman ng kanyang puso. Makikita natin dito yung kanyang tapat na damdamin sa harapan ng Diyos, ang kanyang sinasabi. Katapatan ng damdamin. Yun ang kanyang pamamaraan ng kanyang pakikipagniig sa Diyos sa pamagitan ng kapahayagan, sa pamagitan ng awit. At tinatanong natin ngayong umaga, ano ba ang itinuturo ng Diyos sa atin sa pamagitan ng salmong ito? Unang katotohanan na gusto ko pong dalhin sa atin sa ating pag-aaral, na ang katapatan ng damdamin o ang tapat na damdamin sa harapan ng Diyos ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang sabi ng salbista, mula nung bata ako, nagtiis na ako. Kaya kung hindi ka hihinto, Panginoon, sabi niya, ay mamamatay na ako. Grabe kasi ang galit mo. Sa unang bahagi ay makikita natin, binanggit din niya ang puot ng Diyos. Pero dito, mas mabalasik, yan ang sinasabi niya. Grabe ang puot mo, grabe, mabalasik masyado, mabagsik ka masyado. Yan ang sinasabi ng salmista. Parang wala na siyang galang. Parang wala na siyang respeto sa Diyos, sa kanyang paghahayag ng kanyang saloobin. Is this kind of approach in our communing with God displeases Him? Ito ba'y hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos? At kung ito ay hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos, bakit ito naging kabahagi ng kanyang kasulatan? Again, gusto ko pong ipaalala sa inyo na lahat ng kasulatan na pumasok at naging kabahagi ng Biblia ay kinasihan po ng banal na Espiritu. Ito yung ating niyayakap na paniniwala. At kung ang banal na Espiritu ang naging main o primary editor, siya yung talagang gumawa ng intervention para maipon lahat ang mga sulating ito at maging isang buong Biblia, ako'y naniniwala. Ito ay hindi nakapagbigay ng disrespect sa Panginoon. Instead, ay meron siyang itinuturo sa atin. Ako'y naniniwala, ginagamit niya ito para maging gabay natin sa ating paglapit sa Kanya. Ang itinuturo ng salmong ito sa atin sa pamagitan ng binasa nating mga talata, na ang Diyos ay tumutugon sa katapatan kahit na oo, merong mali doon sa kaya sinasabi ng salmista. Parang sa tingin nga natin ay hindi ito siguro babanggitin ng sino mang mangunguna sa ating pananalangin. Meron na pong pagbibintang sa Diyos yung kanyang ginagawa. But then again, we can see in here that God responds to honesty even when it is wrong.
Ang hinahanap ng Diyos ay katapatan ng damdamin. Kahit na, oo, mayroong mali doon sa kanyang mga sinabi, but mas ina-appreciate ng Diyos ang mga ganitong bagay dahil alam niya, ito talaga yung ating nararamdaman. Sa panahon ni Propeta Jeremias, ganito din ang ating mababasa. Parang nabigla tayo. Si Jeremiah ba, mayroon ding mga binanggit na parang hindi katanggap-tanggap, na hindi natin, ang alam lang kasi natin, yung paborito nating talata sa Jeremias, na I know the plans I have for you. Ito yung mga not to harm you, but to make you successful and to prosper you. Ito yung gusto nating talata. Pero maging siya, kung ating titingnan ng Jeremiah chapter 20 verse 7, ganito po ang sinabi, Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Si Jeremias, na ang sabi ng Biblia ay nasa sinapupunan pa ng Diyos, ay pinili na siya at merong tanging layunin ng Diyos para sa kanya, na makikita natin ang Diyos mismo ang siyang tumawag at pumili sa kanya. Pero dito ang kanyang pagpapahayag, sabi niya, ikaw ang pumili sa akin Sinasabi niya sa Diyos, malakas ka kasi, kaya hindi ako makatanggi. Niloko mo ko. Parang gano'n ang sinasabi ni Jeremias sa Diyos. Dahil sa tinawag mo ko, tingnan mo ngayon ang nangyari sa buhay ko. Nagkaloko-loko, pinagtatawanan ako ng aking mga kasamahan, pinagtatawanan ako ng mga tao, maghapot, magdamag. Wala na akong mukhang iharap dahil sa kahiyang dinaranas ko. Ito yung sinasabi ni Jeremias sa Diyos. Hindi ba ang sabi ng Diyos ay ako'y kasama mo, bibigyan kita ng mga pananalita sa iyong dila. Pero ang sabi niya dito, hindi, malakas ka lang, niloko mo ko. Yan ang sinasabi ni Jeremias sa Diyos. Ang sinasabi ko po dito sa ating pananalangin, mas ine-expect ng Diyos sa ating mga personal prayers. Ito yung aking binabanggit, na ang ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos, ang inahintay niya at hinahanap sa atin na yung ating tapat na damdamin. Of course, ang salmista at si Propeta Jeremias ay ginamit ng Diyos para turuan tayo. Pero sa atin, huwag naman pong gagamitin natin sa ating corporate prayer, kung kayo ang prayer leader, at huwag naman ganito ang pananalangin. Ito po'y itinuturo ng salmista at ng Diyos sa atin ngayong umaga, na ang paghahayag ng ganitong damdamin ay pwede sa ating personal na pananalangin. Narinig niyo po? Hindi po sa corporate prayer. Sa ating personal na paglapit sa Diyos, pwede nating ibuhos ang laman ng ating puso. Mas inihintay ng Diyos ito. Gusto ng Diyos kung ano talaga ang laman ng ating puso, ng ating kaisipan. Hindi yung pang showbiz na sagot. Hindi yung para lang ma-impress yung iba. Hinihintay at inaasahan ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya. Kasi naman, ang Diyos ay nagagalit, naiinis siya. Ayaw niya yung pagpapaimbabaw. Kahit na tama yung mga salitang binanggit mo. God abhors hypocrisy even when externally correct. Kahit sa paningin ng iba ay tama, sa pandinig ng iba ay kaaya-aya yung mga binabanggit mo. Pero kung hindi talaga yan ang laman ng iyong puso, yan ay pagpapaimbabaw. Hindi ba't ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi nung siya'y mangaral sa Ebanghelyo ayon kay Mateo sa talatang o kabanatang 6, sa Matthew chapter 6 verses 5 hanggang 7.
Ang sabi niya, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Makikita natin dito sa inyong pananalangin, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag mo nang bulabulahin ng Diyos. Alam na niya kung ano ang laman ng iyong puso. At yun ang inihintay niya na ibuhos natin sa Kanya. Sa ating pakikipag-ugnayan sa Ama, hinihintay ng Diyos na sabihin natin ang totoong damdamin natin. Ito yung katotohanan na nakikita natin sa ginawa ng salmista. Kasi naman ang Diyos ay hindi siya magsisinungaling. At kung hindi siya nagsisinungaling, ay napupuot siya sa kasinungalingan. Hindi natin dapat bulabulahin ng Diyos sa ating paglapit sa Kanya, maging makatutukanan tayo kung ano ang laman ng ating puso sa ating pagkikipag-ugnayan sa Ama. Mas hinihintay niya kung ano ang tunay nating nararamdaman. Parang kagaya lang nung anak mo na nahuli mo na ngang kumain ng tsokolate. Yung tsokolate mo bang ayaw mong ipakain sa kanya? Nahuli mo na eh. Although hindi kanya nakita. Tapos pag tinanong mo, sabi niya, hindi po ako, kahit tamaan man ako ng kidlat, hindi po ako kumain. Pero makikita mo pa sa ipin niya yung anong mararamdaman mo bilang magulang. Alam mo, niloloko ka niya. Alam mo, hindi totoo ang kanyang sinasabi. At kung minsan gagamitin pa niya ang pangalan ng Diyos para lamang kunwari ay ma-please ka doon sa kanyang mga sinasabi. Ganoon din ang Diyos. Ang katapatan ng damdamin sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya ang hinahanap at inaasahan niya sa atin bilang kanyang mga anak. Ikalawang katotohanan, ikalawang aral na makikita natin sa mga talatang isinulat ng salmista ay ang pagtatapat ng damdamin ay paghahanap ng katotohanan. Ang katapatan ng damdamin na ibinubuhos natin sa ating Diyos ay paraan nito ng ating paghahanap ng katotohanan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang buong salmo ay nagtapos sa salitang kadiliman. Pero gusto kong makita ninyo ito. Kadiliman, oo, pero kasama ang Diyos. Pwede ba yon? Paano magiging madilim kung ang Diyos ay liwanag? Kung kasama mo ang Diyos, bakit magiging madilim? Bakit kadiliman ang naramdaman ng salmista? Pakiramdam lang po niya yon. Parang tayo din. Kayo po ba ay hindi kayo nakakaranas na ang buhay natin ay nagdidilim? Ang ibig sabihin po ba noon ay iniwan tayo ng Diyos? Meron pa rin Diyos. Alam natin yon, hindi tayo iiwan ng Ama. Pero bakit nagdidilim ang ating buhay, ang ating paligid, ang ating paglakad? Pakiramdam lang natin. Kagaya sa salmista, makikita natin, kasama niya ang Diyos. Dahil sa haba ng litanya na kanyang isinulat patungkol sa kanyang kalungkutan, patungkol sa kadiliman, ang tanong ko bakit pa rin siya nananalangin? Kung talagang wala ng pag-asa, bakit siya nananalangin sa Diyos? Bakit sinasabi pa rin niya, ikaw ang gumawa nito, ikaw ang may akda nito, ikaw ang dahilan? Kinikilagan niya na soberano ang Diyos. Bakit niya kinakausap? Alam niya,
kasama niya ang Diyos. Ang totoo ay hindi siya iniwan ng Diyos. Ang totoo ay pakiramdam lang niya na wari bagang nagdilim ang kanyang buhay at ang kanyang paligid. Ang talagang ginagawa ng salmista sa tagpong ito ay naghahanap siya ng kasagutan. Si Propeta Jeremias sa kanyang, the same chapter, sa chapter 20, kung itutuloy pa natin yung kwento doon, kanina sinabi ko, o sinabi ni Propeta Jeremias na parang niloko siya ng Diyos, pero verse 7 yon. Kung babasahin natin ang Jeremiah chapter 20, verse 9, ganito ang ating mababasa. Ngunit kung sabihin kong kakalimutan ko na si Yahweh, at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilin pa. Alam ni Jeremias, nandoon kasama niya ang Diyos. Kaya nga, ang sabi niya, kung hindi ako mangangaral sa iyong pangalan, kung hindi na kita babanggitin, parang may puwersang gigiba sa akin. Maagnas ang aking mga buto, manlalambot ako. Alam ni Jeremias, totoo ang Diyos. Alam ni Jeremias, ang Diyos lang ang makakatugon sa kanyang mga tanong. Alam niya ang Diyos ang siyang pumili at tumawag sa kanya. Kung kaya't alam niya, mahal siya ng Diyos at hindi siya pababayaan nito. Naghahanap lamang siya ng katotohanan kung kaya't nabibigkas yung mga ganitong pangyayari sa kanyang buhay, naghahanap siya ng kasagutan. Si Pedro na marami ding mga tanong na hindi maintindihan. Maraming nangyari sa kanyang buhay. Bakit kailangang mamatay ang Mesyas? Bakit kailangang mangyari ito, mangyari yung ganoon? Pero nung ma-realize niya ang lahat ng ito sa pagbibigay liwanag ng banal na Espiritu, ako'y naniniwala, kanyang isinulat sa kanyang aklat, ang unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 8, ganito ang sinabi ng apostol. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita. Nakita niyo po yan? Puno ng damdamin ang sinasabi ni Pedro. Hindi niyo nakita ang Panginoon. O tanong ko lang, nakita niyo na po ba si Lord physically? Ito yung sinasabi niya. Ako, kami, nakita namin siya. Pero kayo hindi niyo nakita, bagamat pinapaniwalaan ninyo, sinasampalatayanan ninyo. Yan ang sabi ni Pedro. Hindi natin nakita ang Panginoon. Pero sinasampalatayanan natin at tayo ay nagagalak ng kagalakang hindi matingkala. Yan ang sabi niya, we rejoice with unspeakable joy. Yan ang sabi ni Apostle Peter. That's why sa ating pananampalataya, patuloy tayo sa pag-aaral. Sa mga nangyayari sa buhay, patuloy tayong nagtatanong. Dahil umaasa tayo na sana sagutin ng Panginoon. Bakit ganito? Bakit ganon? Sa ating pagpapahayag ng tapat na damdamin, lalo na sa ating personal na paglapit sa Ama. Ito ang ating ginagawa. Nakikipag-ugnayan tayo sa Kanya. Ito ang alam nating hinihintay niya. At tayo naman naghihintay tayo ng kasagutan. Bakit, Lord? Ang ganitong katotohanan ay nagsasabi sa atin na kaya natin ipinapahayag ang mga bagay na ito dahil hindi lamang ito pagiging masyadong sentimentalista, no? Alam niyo yon, yung puro damdamin. Hindi tayo naniniwala sa Diyos dahil minsan feel natin siya, minsan hindi natin feel, minsan masaya tayo. No, this is not just mere sentimentalism.
Higit pa doon ang itinuturo. Kailangan alam mo ang totoo. Alam mo ang katotohanan. Kaya tayo nagtatanong. Kaya sinasabi ng salmista kung ganito, ganon, kung hindi ka patitigil, mamamatay na ako, magbula bata, ganito na ako. Anong ginagawa niya? Naghahanap siya ng sagot. Naghahanap siya ng katotohanan mula sa Diyos. At mula sa kanyang mga salita, tayo sa ating panahon, sa ating pagtatanong, tuturuan tayo ng Diyos at liliwanagan mula sa katotohanan ng kanyang mga salita. Huwag po nating kakalimutan na ang mga tamang pag-uugali ay nagpapasimula sa tamang turo. Kung hindi natin alam ang mga tamang turo, ay papaano natin ilalakad? Papaano tayo mamumuhay? Kung yung ating ginagawa ay nakabase lang sa damdamin, na kapag masaya tayo, masipag tayo, pagka hindi po ganoon. Ang tamang mga gawain, ang tamang paglakad bilang mananampalataya ay nakaugat sa mga tamang turo. Kaya nga patuloy tayong nagtatanong, patuloy tayong umaasa na sasagutin ng Diyos ang ating mga katanungan sa Kanya. At kung tayo ay ilalahad, ibubuhos ang ating tapat na damdamin sa Diyos, sa ating paghahangad na makatagpo ng sagot, makapaghanap ng katotohanan, ako'y naniniwala, igagrant ng Diyos ang ating mga aspirations. Sasagutin niya in His own sweet time, sasagutin ng Panginoon. Kaya nga, ang pagpapahayag ng tapat na damdamin sa Diyos ay paghahanap ng katotohanan. Ikatlong aral na matatagpuan natin sa salmong ito, and this will now be my last point, pagpapasakop sa pananampalataya. Kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, hindi po lahat ay masasagot. Sang-ayon ba kayo doon? Yes, we continue to search for truth. But I'm telling you, if you are aspiring that all these questions will be answered, you will end up frustrated. Ikaw ay anong mangyayari sa iyo? Kasi kung palagay mo yung lahat ng mga tanong mo ay sasagutin lahat ngayon, hindi po mangyayari yan. Tama yon. Dapat ay magsaliksik tayo at maghanap ng katotohanan. Pero wag naman tayong umasa na ang lahat ng mga tanong natin ay masasagot sa ngayon. Pwede tayong magkaroon ng iba't ibang posibleng assumptions. Pwede natin sabihin na siguro ganito ang sagot, siguro ganoon ang sagot. Pero ang sinasabi ko po, hindi lahat ay masasagot ngayon. Of course, pag nagkita-kita na tayo doon sa paraiso, pag namit na natin si Lord, syempre naman, siya yung magtuturo sa atin. At by that time, masasagot na yung maraming tanong nyo. Ako din. Alam nyo po ba, marami din akong mga tanong. Hindi ko maintindihan sa aking paglilingkod. At tinatanong ko palagi si Lord, bakit sa church, Lord? Bakit yung mga mababait na member pa, yung tingnan nyo yung mga kapatid na ipinapanalangin natin na merong karamdamang iniinda. Check nyo lang. Hindi ba kung sino pa yung mababait, sila pa yung nandoon sa listahan? Hindi ko maunawaan. Bakit hindi na lang yung yung mga corrupt na government officials, bakit hindi na lang yung mga masasamang taong magkasakit? Bakit yung mga why bad people seem to flourish? Bakit yung mga iba na hindi parehas, bakit yung mga ibang tao na hayagang gumagawa ng hindi tama at hindi naniniwala sa Diyos, bakit parang sila pa yung nananagumpay sa buhay? Alam niyo po ang sagot na naririnig ko every time. Ito ang sagot na dumarating sa akin. Gusto niyo malaman?
Ang sagot, God knows best. Alam ng Diyos kung ano ang pinaka-best para sa atin. Hindi ko kailangan malaman ang detalye. Hindi ko kailangan malaman na ganito, ganon lahat, at hindi ko siya kailangan maunawaan ng ganoon kaliwanag. Ang tanging alam ko, sasampalatayanan ko ang katotohanan mas higit na alam ng Ama ang pinakamainam para sa akin at sa kanyang mga anak. Palagay ko ito rin ang damdamin ni Propeta Jeremias. Sinabi niya kanina sa verse 7, sa tiningnan natin sa chapter 20 ng Book of Jeremiah. Ang sabi niya, malakas ka kasi, niloko mo ko. Ang sabi niya sa verse 9 ay, oo, maghahanap siya ng sagot. Sa verse 13, kung ating babasahin sa Jeremiah chapter 20 verse 13, ang kanyang pahayag pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng ito, this is now his, hindi pa naman ang last verse ito ng verse 20, pero para sa akin ito yung kanyang naging konklusyon. Sabi niya sa verse 13, awitan ninyo si Yahweh, siya'y inyong papurihan, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Kanina galit siya sa Diyos, wari. No? Parang meron siyang sentimiento sa Diyos, pero anong sabi niya sa kanyang mga kapwa Israelita? Magsipag-awit kayo ng papuri, sambahin natin, purihin natin ang Panginoon, sapagkat kanyang iniligtas ang mga aba. Nakita niyo po yun? Sa kanya, past tense na. Ang sabi niya, ay iniligtas niya yung mga kawawa, yung mga pobre, yung mga mahihirap, yung mga aba, yung mga walang maaasahan, iniligtas ng Diyos. Binabasa ko ito, tinitingnan, bakit iniligtas, bakit past tense ang ginamit niya, samantalang papunta sila sa pagkakabihag. Hindi pa po bumabagsak ang kaharian ng Huda sa tagpong ito, at ito ang ipinapahayag ng propeta. Pero para sa kanya, nakita na niya kasi ang magiging dulo. Ang sabi niya, purihin ninyo ang Diyos sapagkat iniligtas niya ang mga taong mahihina at walang kayang o walang kakayanan na iligtas ang kanilang sarili. Oo, babagsak ang Huda, wawasakin ang Jerusalem kasama ang templo, mabibihag sila. Silang lahat, lalo na yung mga marurunong. Kasama dapat si Jeremias na dadalhin sa Babylonia. Kung hindi lamang sa pakiusap ng mga ilang mga kasama niyang taga-Huda na pinakiusapan siyang pangunahan sila na magpunta at mag-seek ng asylum sa Egypt. Kung kaya't hindi po siya nasama sa pagkakabihag. Pero si Jeremias gusto niyang sumama doon dahil alam niya, ililigtas sila ng Diyos. Kung itutuloy mo yung pagbasa ng chapter 20 ng Jeremiah, parang ang gulo niya. Pagkatapos niya sabihin yung ganito, magtatanong na naman siya. Tapos may mga kapahayagan siya na halos hindi mo maintindihan. Ang kasunod na verse nito, alam niyo kung anong sinabi? Bakit akong pinili mo? Sabi niya, sumpain ang araw na ipinanganak ako. Pero ang sabi niya kanina, magsiawit, magsipuri sa Panginoon. Well, that is why faith is faith. Kaya nga ang pananampalataya ay pananampalataya. Oo, hindi mo man masumpungan ang lahat ng kasagutan, hindi mo man malaman ang lahat ng katotohanan, pero itinuturo niya sa atin dito ang paniniwala sa Diyos, pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya, ay patuloy na pagtitiwala na mas higit niyang alam ang makakabuti sa Kanyang mga anak. Ang sinasabi niya sa atin, magpasakop tayo. Ang pagpapahayag ng tapat na damdamin ay pagpapasakop sa pananampalataya. Magpasakop sa pananampalataya ng mahigit kaysa iyong karunungan. Pagpapasakop sa pananampalataya na higit sa alam mong paraan at diskarte.
Ang pagpapasakop sa pananampalataya ay paniniwalang alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Ama ang dahilan kung bakit nararanasan natin kung ano man ang nararanasan mo ngayon, kapatid. Ang sinasabi sa atin ng salmista, oo, ibuhos mo ang laman ng iyong puso. Sabihin mo sa Ama, maging matapat ka sa Kanya sa iyong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sapagkat ito'y paraan upang hanapin natin ang katotohanan. Pero huwag naman tayo umasa na yung lahat ng tanong mo ay sasagutin ngayon. Sapat nang malaman mong mahal ka ng Diyos at manampalataya tayo sa Kanya. Ang paghahayag ng katapatan ng damdamin sa harapan ng Diyos ay pagpapasakop, pinakamataas ito, ang ating pananampalataya. Maganda na meron tayong mga alam, kagaya ng narinig nyo sa akin kanina, ang mga tamang pag-uugali at paglakad bilang mananampalataya ay nakaugat sa tamang katuruan. Pero hindi po lahat ng nangyayari sa ating paligid at sa ating buhay ay mauunawaan natin lahat ngayon. Kaya nga merong pananampalataya. Ang tapat na paghahayag ng ating damdamin ay pagpapasakop din sa pananampalataya. Paano kung hindi mo maintindihan ang maraming bagay? Kagaya ng salmista, sa kanyang pagpapahayag, mararamdaman mo, makikita mo sa kanyang buhay ang kahirapan, ang pagkalito, na waring siya'y nilayuan na ng Diyos, na waring siya'y itinakwil na ng Diyos. Paano kung hindi mo maunawaan ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon? Anong itinuturo sa atin? Merong isang awit na ang sabi niya, that God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you cannot trace His hand, when you do not see His plan, when everything around you seems like hindi mo siya maunawaan, anong sabi niya? Simply trust His heart. Dahil ang Diyos ay napakarunong para magkamali, napakabuti para gawan tayo ng masama na kanyang mga anak. Naniniwala ka ba doon? Let's pray. Ama, salamat po. Maraming salamat po sa mga taong ginamit mo, kagaya ng salmista na nagsulat na ika-88 salmo, na sa unang tingin ay wari bagang walang mabuting ibibigay, walang pakinabang na makukuha kami mula sa kapahayagan niya. Pero salamat at niloob mo na makita namin ang susi, nang sa gayon ay mapagpala kami sa pamagitan ng salmong ito na aming pinagsaluhan sa loob ng 2 linggo. Salamat po maging doon sa pastor, sa manggagawa, na iyong ginamit, na kung saan napakinggan ko ang mga mensaheng ito at naging malaking pagpapala. At ako'y naniniwala sana iyong kinasihan at binindisyonan ng mga mensaheng ito na maging pagpapala din sa aking mga kapatid at sa iba pang mga kaibigan na makakarinig ng mensahe mo. Salamat po ngayong umaga at nakita namin minsan pa na masigit mong hinihintay, masigit mong na-appreciate ang pagiging tapat namin sa iyo, lalo na sa aming personal na paglapit. Hindi yung mga bagay-bagay na parang binobola ka namin ang siya naming sinasabi, dahil bago pa man namin sabihin, alam naman naming, alam mo po ang laman ng aming mga puso. Kung kaya nga sa aming paghahayag ng katapatan ng aming damdamin, amin pong kinikilala na ito ay matapat na pakikipag-ugnayan sa iyo bilang aming Ama at aming Diyos. Salamat po sa pamagitan din ng katapatan ito ng pagpapahayag, ito'y nagpapakita ng aming paghahanap ng katotohanan.
Katotohanan na alam naming siyang pag-uugatan ng mabuting pag-uugali at ng aming paglakad bilang iyong mga anak. Gabay na aming gagamitin sa aming araw-araw na pakikitungo sa iba at lalo na sa aming pagnanasang mabigyan ka ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. Papasalamat din po kami at nakita namin sa kabila ng hindi man namin matatamo ang lahat ng kasagutan sa marami naming tanong. Minsan maliit, minsan malaki, minsan ay parang senseless yung aming mga tanong. Pero para sa amin, napakalaking bagay po nito kung hindi man ito maintindihan ng iba. Mga tanong na naniniwala kaming hindi masasagot lahat dahil hindi mo naman po obligasyon na sagutin lahat ito. Sapat na sa aming malaman na mahal mo kami sa pamagitan ng ginawa mong pagsugo, pagkakaloob ng iyong anak para sa amin. Kung kaya't alam naming hindi po dahil sa gusto lang namin, kung hindi dahil kayo ang may sabi. Alam namin ito ang kalooban mo, kung kaya't gagawin namin para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po at tinuturuan mo kaming magpasakop sa pananampalatayang ikaw mismo ang naglagak sa aming mga puso. At ang panalangin namin, patuloy mo pong palaguin ito, O Diyos. Lalo na sa panahong ito na hindi pa po kami pwedeng magsama-sama ng aking mga kapatid, sa aming mga pamilya man lamang ay maranasan ang tunay na kahulugan ng aming pagsamba. At patuloy naming panalangin na kayo po ang gumawa ng paraan kung papaanong namimiss na namin. Kami ay nauuhaw na sa presensya ng aming mga kapatid. Sana po'y loobin mo na sa iyong tamang panahon, sa madaling panahon, ay pwede na po kaming magsamba bilang iyong pamilya ng sama-sama, physically. Sa iyo po namin muli ibinibigay ang lahat ng aming papuri at pasalamat. Ikaw na makagagawa ng higit kaysa alinmang pwede naming isipin at hingin. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone.